Sobrang init na naman mga tropa. Siguro, naghahanap na din kayo ng pupwedeng puntahan to beat the heat of Philippine summer. Init. 1 hour and 15 minutes na lang yung babahiin natin. Ang ganda talaga dito, solid. Sa video na ito, samahan nyo kami na bisitahin ang isa sa mga summer destination dito sa Pinas. Pero ang ganda, white sand and sobrang asul ng tubig. Ang ganda! Ano ba naman nakahanapin mo pa dyan? Solid. Handa na ba kayo? Tara, sabay-sabay nating namnamin ang ganda ng aurora. Good morning mga tropang gala, it's me again and we are back for another video. So today, it's another adventure, another ride, and another place to visit. Bibisitahin natin yung isang beach or sikat na beach to explore and to spend the weekend. And ang kasama ko ngayon is si Tres. Mami! Papalipad din doon. And maaga kami umalis, mga 12. So from Tondo, nakita kami sa 7-Eleven, then bumiyahin na kami ng 12. Then dumaan kami ng Plaridel Bypass, palabas ng San Miguel, Bulacan, papasok ng Gapan, Nueva Ecija, then Palayan City, and right now, nandito na kami sa Bungabon. Maaga kami dumating dito, 4 AM. Yeah, hintay lang namin mag-umaga dito. Mula rito, babiyahe kami papunta ng Baler. Doon na kami mag-aalmusal. So, mga 2 hours na kurbahan tong babakbakin natin ngayon. Isi-isi ko na mangyari. Let's go! So yun, binabakbak na natin tong twisties ng Bungabon, no? Grabe! Ganda ng view, pero grabe sa bangkingan. Ay! Sa mga matagal na nakasubaybay sa channel natin, no? Kung maalala nyo, nag-North Loop kami dalawa ni Tres. Kami ulit magkasama ngayon dito. Binaybay natin to gabi. Ngayon, makikita natin siya ng umaga. Pero hindi tayo magmamadali since kurbada to. Safe driving pa rin tayo mga tropa. Pero napakaganda pala ng daan dito. Grabe yung view, oh. Kasi nung dinaan namin to, dahil nga gabi, madilim lang talaga siya, totally dark. Pero ngayon, grabe, ngayon ko nakikita yung dinaanan namin nung nag-North Loop. Ganito pala siya kaganda. Grabe yung bundok sa harap. Napakaganda ng daan, no? Woo! So, 2 hours away from Baler, dito tayo sa Bungabon. Twisties of Bungabon. Tignan natin yung mga views dito. Grabe yung bundok dun, no? Ayun, no? Parang nasa Maliko. Grabe. Eto pa. Uy. Ayan, oh. Look at that. Grabe. Sobrang lamig tapos ganyan yung makikita mong view. Wow. Grabe. So almost 2 hours na bangkingan to. At almost 2 hours na ganyan yung view na makikita natin. Di ba? Napakasarap magmotor. Napakasarap maglibot sa Pilipinas. Pag ganyan yung nakikita mo. Solid ng Bungabon. Solid ng probinsya na to. Napakaganda ng lugar. Napakaganda ng daan. At wala kami masyadong kasabay ngayon. Dahil nga hindi masyadong daanan to. At ang normal na dinadaanan papunta ng Baler is yung sa may Pantabangan na road. Uy, ate! Muntik na si Togi. Wow! Grabe dito. Tulay, tapos ganyang view mo yung bundok. Ay, mga kubo sa baba, oh. Siguro sa ilog yan. May ilog dyan sa baba. Oo nga. Tapos pinaparentahan siguro nila para sa mga naliligo. Medyo mababa yung ilog ngayon kasi summer nga. Pero ang daming kubo. Grabe. Napakaganda. Sayang, Charles. Nakikita mo sana to. Sayang. And si Sonen naman nagpapagaling. So, sayang. But, yeah. Pwede natin balik-balikan to. Yun yung maganda. Pwede natin balik-balikan tong ang Bungabon, yung ganda ng Bungabon. Napakaganda. So tara, explore pa natin yung ganda ng probinsya na to. Let's go, let's go! Isa ang bayan ng Bungabon sa madadaanan kung babiyahe kayo papasok ng Aurora mula sa Manila. Babaybayin ninyo ang kalsada ng Nueva Ecija Aurora Road na tatago sa pagitan ng bayan ng San Luis at Maria Aurora. At alam nyo ba na ang bayan ng Bungabon ay isa sa leading producer ng sibuyas sa Pinas, pati na rin sa Southeast Asia. At dahil nga dito, ang Fiestang Pambayan ay tinatawag ng Sibuyasan Onion Festival. Galing, no? Aurora Province.
Uy, good morning, bulag. Hindi makakita. Flashbang yung araw, eh. No? Good morning, Aurora. Ay, ganda, nasa taas na pala kami. Ang taas. Grabe yung tama ng araw sa puno. Parang naka-filter yung paligid, oh. Cinematic. Grabe. Yan, oh. God, ganda. Buti pala nagpa-umaga tayo dun sa dito sa Bungabon. Pag gabi kasi makikita mo lang itong mga ilaw na yan sa sahig. Yan lang makikita mo sa gabi. Sobrang dilim. Aurora Province, known kasi sa mga beach. Pero, di ko alam na ganito kaganda yung mga roads dito. Ay, ang hirap mag-focus sa daan dahil sa ganda ng view. So, itong dinadaanan natin yan is Nueva Ecija, Aurora Road. So, siya yung kumukonekta sa Bungabon, sa bayan ng Bungabon and Baler, which is 2 hours away from each other. Ganda, parang painting. Napakaganda. Kahit saan na tumingin. Aurora was initially part of Quezon Province at dahil nga isolated ang mga bayan sa Aurora from the rest of Quezon due to the fact na tawid bundok pa ito, minabuti nang gawin itong independent province noong panahon ng panunungkulan ni Ferdinand Marcos. The province has 8 municipalities, kabilang na dyan ng Baler, Tibaculao, Dinalungan, Kasiguran at iba pa. At dahil nga kinocover ng probinsya ang ibang parte ng Sierra Madre Mountain Range, ay may mga around 14% na area dito ay flat. Na siya namang ginagawa nilang taniman ng palay, mais at iba pa, na siya na rin hanap buhay ng mga mamamayan rito. Mahabang tulay dito. Ano kaya tulay ito? Villa Bridge. Villa Bridge. Haba na. So, ito yung view. Ang bundok, eh, no? Dito tayo galing sa kabila. Tapos dito tayo papunta. Tapos grabe yung sunrise, oh. Grabe. Aurora, Baler, Town Proper. So yun mga tropa, we're officially here in Baler. So nakarating tayo ng Baler. Bali dito lang kami magbe-breakfast. Maghahanap na kami ngayon na pwedeng pag-almusalan dito. Thank God, napakaganda ng panahon ngayon. Gutom na ang mga boys. Let's go, let's go! Ano tayong kainan? Baler, 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 Baler. Pero dito tayo pupunta sa kainan. Dito yung kainan, pre. So yun mga tropa, nakakain na kami dito sa isang karinderya dito sa sa Baler. And yeah, dire-diretso na kami papunta ng Amper Beach sa Tibaculao. Dumaan lang talaga kami dito sa Baler para kumain ng almusal. We're on our way to Amper Beach. At dun tayo tatambay ng konti. Malapit lang yan dito, siguro mga 20 to 30 minutes nandun na tayo. Sobrang lapit lang. Enjoy the day and let's see kung ano pa mangyayari. Let's go! Baler ang kapital ng Aurora at sikat ang bayan na ito dahil sa Sabang Beach na isa sa mga surfing spot dito sa Pinas. Ngunit, maliban dito ay nandyan din ang mga bayan ng Tibaculao, Dinalungan, Kasiguran at Dilasag na kilala din sa mga magaganda nitong beaches or beach resorts. So, nakasalo. Grabe. Ayan o. I love Ampere. Grabe o. Tambay muna tayo dito kahit mainit. Kung pawala ng pagod. Kung sa Ilocos may Patapat Bridge, dito merong Amper Beach na parang patapat din. Eh, sa kanan mo yung dagat. Grabe, ang ganda. Solid. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we
Merong parang watchtower dito. Ayan, parang watchtower siya. Dito, nandun lang ako kanina. Nandun lang kami kanina. Si Tres nandun pa kasi naayos pa yun. Pero merong watchtower dito. Tingnan natin kung... Yep. Ito yung taas niya. Ayan, kitang-kita yung beach dito. Grabe, kulay blue. Ay, may nanginginis daw. Huwag tayo makita sa taas. Medyo trespassing na to. Dito na tayo sa baba. Unfinished watchtower. Ayan, grabe. Kitang-kita yung buong view. At may silong ka. Ayun si Tres. Papunta dito. Grabe, ang ganda. Ang ganda talaga dito, solid. So yun, on our way to Kasiguran, mga 45 minutes pa, nakidadaanan namin itong spot to, para siyang Siargao, na puro coconut, tapos may daan sa gitna. So nag-take muna kami ng pictures dito. Ang ganda, parang private property yata to, hindi ko alam, or pwedeng daanan, hindi natin alam, but ganda. Yan, grabe. Puro coconut trees, then may daan sa gitna. So picture muna kami dito. Ganda kasi. As doon yung daan pa siguro pupunta na Kasiguran. Ito yung pabalik ng Dinajawan. So probably kami doon, nakita lang namin itong spot. Grabe, ang ganda. Whew. So tara, let's go. So yun, mga tropa, nandito na tayo sa Dinalungan, Aurora. Next na bayan na yung Kasiguran. From here, wala na kami nakakasabay na rider. Parang dalawa na lang yata kami papunta ng Kasiguran. Siguro nag-stop na sila dun sa Dinajawan kasi may mga beach resort na dun. Or dun dito sa Dinalungan kasi may mga beach resort din dito. We're just 21 kilometers away sa Kasiguran. Then dun maghahanap tayo na pwede natin pagstayan overnight. Wala kaming dalang tent. Hammock gaming lang kami. Budget overnight. Budget trip. Kumbaga. Konti na lang mga tropa. Nandun na tayo. Let's G. Oh, welcome to Kasiguran. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running. So yun mga tropa, nandito na tayo sa loob mismo ng Kasiguran. Pero yung kaninang time namin, naka-pin yun sa Kasiguran lang. Pero ang punta pala namin ay sa Tibu Tidal Pool. And mula rito, it's 43 minutes pa. So, malayo-layo pa pala. Bakbakin na natin para makarating na. Anong oras na? Dauna na. Tara, let's go, let's go. So yun, nandito na kami sa pinaka-entrance ng Tibu Tidal Pool. Mag-register lang kayo dun sa harap. Eh, magbabayad kayo ng environmental fee na 10 pesos each. Titingin tayo ngayon sa loob. Tingnan natin. Let's go. So tara, hanap tayo na pagkupwestuhan. Let's go. Medyo rough road. So yun mga tropa, nandito na tayo sa Tibu Tidal Pool. Ito siya. Grabe, kulay asul yung tubig, Pero since it's a weekend, medyo maraming tao. Hanggang dun sa dulo, meron yan, may mga tao. Medyo malakas din yung alon. And may mga rock formations pala siya din sa shore. Pati dun, sa dulo. Ang ganda, white sand. And sobrang asul ng tubig. But anyway, naghanap kami dito ng mga pwedeng sabitan ng hammock. However, wala kayong makita kasi puno yung mga cottages. And wala rin kayong makitang puno na pwedeng pagsabitan ng hammock. I mean, meron, pero nandito sa labas, wala sa beach side. No plan. I mean, talagang ang naisip lang namin pumunta dito, then bahala na. And yung papasok pala dito sa Tibu Tidal Pool is rough road. Rough road siya. Tapos isa siyang mahabang beach. Magkakatabi yung mga resorts. So yan, may resort dito. Ito, iba to. Iba pa yung nandun banda sa unahan.
you get to see this, you get to enjoy this. Pero for us, medyo na late lang kami kasi sobrang late na kami dumating. Alas 2 na, medyo napuno na yung place. So maghanap kami ng ibang pwede pang puntahan or ibang resort doon sa mga naunang napuntahan namin. Pero bago yun, maghanap muna kami ng lunch. Grabe. Gutom na ang boys. So hopefully makahanap na kami na agad at para makapagpahinga na rin agad and magkaroon ng lakas para bukas. So tara, samahan niyo pa kami. But yeah, welcome to Tibu Tidal Pool. Ito siya, napakaganda. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. So yun, biyahe na ulit kami palabas ng Kasiguran. And it's an hour ride. So from Tibu Tidal Pool, 1 hour papunta ng bahay ng Kasiguran. And isang way lang naman siya, dire-diretso lang din. So walang ligaw. But yeah, kaya po na kami ng kakainan, then mamamalengke for dinner. And siguro bababa kami ng Dinadyawan. We'll see kung ano yung makita naming resort or anything na pwede kami magsabit ng hammock. Doon na kami para makapagpahinga. Coconut trees, very summer. Sobrang summer. Ano? Coconut trees, then dagat, bundok. Ano, parang Boracay. Kaso bato yung nandun sa short. Pero blue yung tubig. Bakpa tayo. Let's go! So yun, nakakain na kami dito sa isang kainan. Paglabas lang ng Barangay Kulat Arc. So paglabas lang yan, paggaling kayo ng Tibu Tidal Pool. Paglabas merong kainan. Well, karinderya. Since sobrang gutom namin, yun yung pinaka-unang karinderya nakita namin. So kumain na kami saglit. Then ngayon, pabalik na kami ng Dinadyawan. Pero dinadaanan lang kami palengke dito sa may Kasiguran para sa dinner. Para hindi na kami mamalengke dun. Itlog maalat po. 2. May kamatis kayo? Mga 3. So yun, maghanap pa kami pork chop ng bigas. Yellow. Hindi ko tumakamoy. Nakabili na. Ito yung bigas doon. Nakasabit sa nakasabit sa ingay motor. Nandun na lahat. And yeah, ganda lang view dito. Pabalik na kami ng Dinadyawan. And hopefully makahanap tayo agad na. So yun, ahal ko ng Kasiguran. Salamat po. Thank you. Kahit di kami na stay, babalik na lang kami. Kasama na ang buong tropa, ang buong Road Wanderers. But right now, let's look for some place to stay. So let's go. Finally, nakahanap na kami ng spot. Sobrang puno lahat dito sa may Dinadyawan. Nung pabalik na kami ng Dipakulaw, may nakita kami parang last resort na yata ito ng Dinadyawan. And in-offer sa amin itong isang spot. Mabait lang yung may-ari. And since dala namin is hammock lang, binigyan kami ng spot dito para makapag-hammock. And malapit kami sa beach. So right now, mag-setup lang kami mabilis and mag-prep. Makaligo sana. Try yung beach and yeah, we'll see. Let's enjoy the night. Let's go. So yun, nakapag-prep na. Ito yung setup namin. Hammock lang. Pitres sa akin. Ito lang kami naka-setup. Then, yeah, bonfire. Nakapag-prep na ng pagkain. And kakain na ngayon. So, dinner time and kwentuhan pa, bonding and yeah, let's enjoy the night. Tara, kain tayo. Let's go.
Good morning mga tropa. It's a beautiful morning here in Diajawan. And dito na kami inabot. Kahit paano, nakatuloy tayo. May nagpatuloy sa atin, sila nanay. Kagabi. Dahil sobrang puno lahat ng dinaanan namin resort. Mula Kasiguran hanggang dito sa Dinalungan. Sumabot kami dito sa may Dinajawan. Kailangan namin, hindi diretso na kami ng Dipakulaw. Puno lahat ng mga resort dito. At buti na lang may nakilala kaming isang family or mag-asawa na inalaw kami magpatuloy or patulugin. Napakaganda ng umaga. Ganda ng umaga dito, sorry. Iba talaga ang umaga sa beach. Iba talaga yung umaga sa probinsya. Solid. Nautusan tayo ni Rani bumili ng kape. May kape po kayo? Ha? Kape. Meron po. Tsaka magkano itong tinapay? Oh, may 5 po yan. Isa rin. We got the goods. Yan. Bumili na akong tinapay. So yun, nakapag-prep na ng breakfast. Kain naman tayo bago tayo mag-BS din lumarga sa mga pupuntahan natin today. So tara. Medyo mainit na. So yun, nakapag-ready na kami. Nakapis na, nakaligo na. Ito yung pinag-stayan pala namin ngayong overnight. Bali, nakiusap lang kami dito kala Nanay Yoli. Ito, sa daan along the way. Naghanap kami, daan yun nandyan eh. Nakita namin to na pwedeng pag-pitcha ng tent. Tinanong namin sila nanay. And pumayag naman si Nanay Yoli. Pero pinaparka na din pala itong mga kubo nila. Yan. Pero dito kami pumwesto kagabi. Harap ng beach. Grabe, kalmado yung dagat to. Magsibusi ka na mangyayari. Enjoy natin yung araw. Napakaganda ng sikat ng umaga. And napakaganda ng kalmado ng dagat oh. Grabe. Dito kagabi dito kami nakapwesto. Yung hangin talagang sobrang solid. Ang presko. So yan. Paalam lang tayo kay Nanay Yoli. Nay, thank you po. Kala ko may picture. Thank you po. Kasi yung amin may picture. Kaya ako may picture. kuha lang din po ako ng sa akin. Yan ang hihingi ng sticker sila nanay. Yung asawa niya si Tatay Jesse wala dito yung kalis eh. Ba't sila yung nagpatuloy sa amin kagabi? Nay Yoli. Isa pa. Ay. Ano? Lakpotsero ha? Gala. Nay, thank you po. Yan. So, ikot lang natin to kasi buhangin din. We'll see. Let's enjoy the day. Let's go. Yup, sobrang solid ng mga nangyari ngayong weekend. This 2 days overnight, you know, yun talaga nagagawa ng biglaang aya. So nagsimula lang to sa isang Tara Aurora. And ganyan naman yan lagi si Tres pag nag-aaya. Nagtuloy, walang plano, walang binok na kung ano-ano, nagdala lang ng hamok, larga na. At yan ang napapala ng mga hindi naghahanda. Wala kami natuluyan. Pero worth it kasi we were able to explore Aurora. Napuntahan natin yung Baler. Nakita natin yung kagandahan ng kalsada sa Dipakulaw, yung mga beach sa Dinajawan, Dinalungan, sa Kasiguran. Nakita natin yung kaganda ng mga beach nila. Grabe, sobrang blue ng tubig, di ba? Ganda nung way natin papunta ron, as in sobrang sagana yung mga bundok. Green na green. Sayang lang di natin nadaanan yung Maria Aurora na sign kasi yun talaga yung parang pang finale nung lakad na to. Kaso sinarado dahil nga under renovation, sabi nga ni Tres. Yung tinanong niya yata yung isang guard doon or isang police. But hopefully mag-open na siya soon. Pagbalik natin, open para, madaanan din natin. Yeah, maraming salamat kung sinamahan nyo kaming dalawa ni Tres hanggang dito sa dulo ng video. Maraming salamat sa pagsuporta. Salamat sa mga nagko-comment sa Facebook, nagsishare na sa atin. Sobrang solid. Nakakatuwa isipin
And sa mga nagla-like and nagko-comment sa YouTube natin, no, sa mga gala, sa mga pinupuntahan natin, sa mga story ang ginagawa natin kada gala, sobrang salamat sa inyo. And yeah, nakikita ko na nag-grow pa yung channel. Maraming salamat. So right now, gusto ko lang pasalamatan kayo lahat. Sobrang thank you. And yeah, magkikita pa tayo sa susunod na video. Marami pa tayong pupuntahan. Maaga pa ang taon. Nasa April pa lang tayo. And maraming mahaba pa ang tatakbo ng 2024. Marami pang pupuntahan. Marami pang lugar na explore dito sa Pilipinas. And sana samahan nyo ako. Samahan nyo kami, Team Road Wanderers. Si Tres, subscribe na rin kayo sa kanya. Ayun siya sa unahan. Si Sir Charles, Journeys of Lumibaw. Kay Sonan TV, subscribe na rin kayo sa kanila, sa buong team, para may sama namin kayo sa mga pupuntahan pa natin dito sa Pilipinas. So again, maraming salamat sa pagtapos ng video. And if you like this type of vlog, please like, comment, share, and subscribe. But yeah, thank you. God bless everyone. See you on the next video. Ride safe sa mga lahat sa nagbumotor. Ingat lahat kayo sa biyahe. And yeah, see you sa next video, sa next destination natin. Bye! God bless! Bago ko makalimutan, big shoutout sa bago nating tropa, si John. SME John, maraming salamat sa suporta. God bless, keep safe, and yeah, I'll see you on the next video. Alright, bye!